Binabantay natin na isang aktibong convergence sa Hilagang Silangan ng Nodo Luzon 3 days ago pa ay isa na itong ganap na invest low pressure area. Inaasahan pa rin na binabantayan at may posibilidad pa na maging isang tropical depression or hindi man maging tropical depression pero palalakasin niya nito ang daloy ng ating habagat na nagdudulot ng malawakang ulan sa kaluran ng bansa, kabilang na ang silangang bahagi ng Nodo Luzon hanggang South Luzon na pati ang Metro Manila nakakaranas ngayon ng tuloy-tuloy at kalat-kalat na maulang panahon. Metro Manila tinagbahagi pa rin sa kaluran nga ng Nodo Luzon, kabilang na ang Zambales at Ilocos Region. Gaya ng mga report natin noong nakarang araw, naasahan na natin ngayon this weekend ang maulang panahon gaya na ating naiulat noong mga nakaraang araw. Maging ang bahagi ng eastern at western portions ng Visayas at northern Mindanao makakaranas ng kalat-kalat na ulan, bunsod pa rin ng daloy sa ating habagat na pinalalakas ng monsoon trough ng isang low pressure area sa Hilagang Silangan ng bansa. Kaya asahan maging ang bahagi po ng Calabarzon area at most of Bulacan area posibleng magkaroon o makaranas ng mabahang sitwasyon maging sa bandang Zambales, kaya pinag-iingat. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, August 28, 2026. Ang oras sa ating Boss Pipe may maga ay alas 10:11 na ng umaga. Well, hindi na po tayo magugulat dahil nakarang araw pa, 4 days ago, nag-report na tayo na inaasahan nga po na this weekend ay makakaranas ulit tayo ng pag-iran ng habagat, lalo na meron tayong binabantayan nga po 3 days ago na ating nireport na merong tayong binabantayan na isang bagong convergence. Nasa around 22 km/h po ito 3 days ago. At kapag nga po ito ay nagkaroon ng bahagyang organized development, ay posibleng itaas ito bilang isang bagong invest, which is tinawag nga po sa 92W dahil may nauna nga po o may nauna sa kanya na 91W, so sa kanya napunta ang invest 92W. So makikita natin dito sa ating dashboard ay aktibo na po siya sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ay nasa loob na siya ng ating PAR. Pero dahil isa pa lamang itong shallow low pressure area na sinasabi nga po natin, ay sa ngayon ay hindi pa natin nakikitaan na magiging isang aktibong low pressure area ito. So meron tayong at least 48 hours. Nag-post na tayo sa Facebook page niyan yung update para dito, at inaasahan nga po na magdadala yan ng paghila lalo sa ating habagat. Although hindi pa naman sa sobrang enhanced sa bagat, pero pagagandahin lang nito yung hila sa ating habagat dito sa Timog Kanluran. Kaya mapapansin nyo ay lumapit ng husto ang ating habagat. Maging sa Metro Manila, nakakaranas tayo ng mga occasional and intermittent rain showers po na may mga bugso po ng hangin dahil nga po doon. So pag-ingat na naman po since weekend naman at nagsuspend naman po ng klase, which is pinost na natin yan kagabi, yung mga suspendidong klase. So, paalalahanin lang natin kapag lumitaw po itong logo na ito sa ating dashboard na walang pasok, ibig sabihin may indicated po na mayroong nag-declare o announcement na walang pasok. So, may mga kababayan tayo na hindi naintindihan yung representation. So, ipapaliwanag natin maigi yung konteksto ha. Bago po tayo magpuna, ay kailangan mo nating intindihin yung legend ng ating ginagawang walang pasok monitoring. Naglagay na nga po tayo ng legend para masabi natin, ito yung legend nakalagay na nga with class suspensions. Pero hindi ibig sabihin yan, yung naka-indicate na naka-highlight ay buong area na yan o buong lalawigan o buong probinsya ay wala na kagad pasok. Nire-represent lang yan na ang area na ito o specific na area na yan ay merong walang pasok. Pero hindi ibig sabihin buong lalawigan na po. So may mga kababayan tayo na misunderstand siguro, hindi nila binasa yung ating pinopost na mga detalye. Babasahin niyo muna yung mga detalye dito sa loob. Ayan makikita niyo naman yan sa aking webpage Nakalagay naman dyan yung bawat area. Ayan na nga, very specific na nga.
Halimbawa, sa Benguet, 6 na area sa Benguet ang walang pasok. Yun ang sinasabi noon. Wala naman sinasabi na buong Benguet. O, halimbawa, sa Bataan, hindi ibig sabihin buong Bataan po walang pasok. May isang area lamang sa Bataan ang deklaradong walang pasok po. Yun ang ibig sabihin yun. Pero pagka Bataan lang, totally, ibig sabihin yan, buong Bataan ang walang pasok. Pag ganun din sa Metro Manila, pag sinabing walang pasok sa National Capital Region, tingnan nyo muna kung buong NCR ba yan. Baka naman ang Makati may pasok, or baka naman ang Navotas may pasok, the rest walang pasok. Ganun po yun. Wag natin i-conclude base lamang sa mapa. Representation lang yan para malaman nyo po yung mga area na may nagdeklara ng walang pasok. Pero titingnan nyo pa rin yung detalye niyan. Pwede nyo naman maklik yan eh. Ano? O ba, sa Negros Occidental, saan ba sa Negros Occidental ang walang pasok? Sa San Carlos City lang. Ibig sabihin yan, sa San Carlos lang ang nagdeklara ng walang face-to-face classes po. Ganon po ibig sabihin yan. Sa bandang Bukidnon naman, hindi buong Bukidnon ang diniklara. May specific yan. Sa San Fernando lang sa Bukidnon ang may deklara na lahat ng levels, public o private, walang pasok. Yung pong ibig sabihin yan mga folks, hindi ibig sabihin yan buong lalawigan, walang pasok. Hindi po. Ganon din sa mga bahagi gaya ng Metro Manila. Ayan. Oh. Ngayon, ang buong Metro Manila, wala nang pasok. Lahat. Buong Metro Manila na. Oh, di ba? Kagabi lang ang Pasig tsaka Makati, hindi pa sila nagdedeklara. So siguro, napansin siguro ng mayor ng Makati at ng Pasig, lahat nagdeklara na ng walang pasok kahapon, sila na lang yung itong hindi nagdeklara. So siguro ngayong umaga, nag-decide na lang sila na wala na rang pasok. Pero supposed to be dapat, mas earlier dapat kayo magdedeklara po na walang pasok. Para makasabay po tayo sa mga titingin na kahapon pa lang nagdeklara na kayo na walang pasok kinabukasan. Para hindi po magulat yung ating mga estudyante kung kailang nasa eskwelahan na sila saka na lang magdedeklara na walang pasok. So kawawa naman po yung ating mga estudyante na nakasuot na sila ng uniforme, nagkapagplansa na sila, and then on the sudden biglang magdedeklara kayo na walang pasok. Siyempre uuwi lang yung mga estudyante, sayang naman ang kanilang uniforme. So kung sana one day ago magdeklara na po kayo kung talagang walang pasok. Makipag-coordinate po kayo kay Pag-asa kung dapat bang mag-suspende kayo ng klase, or mas maganda po no, sinasuggest ko bawat mayor, bawat local government units magkaroon tayo ng tinatawag na weather observer. Maganda sana yan no, yung bawat mayor merong weather observer sa kanila na personal dun sa kanilang opisina sa City Hall. Tapos naka LED kunyari sa labas, or malaking screen na makikita ng mga nasa paligid ng City Hall, makikita nila yung pag meron silang suspension, tapos merong nakabungad yung kanilang reading ng kanilang weather station sa bawat City Hall, makikita nila. Then sana ganun ano, kung ganun sana yung mga lahat ng lalawigan sa buong bansa. Para tapos pag magde-declare sila ng pasok, walang pasok halimbawa, automatic nakakonekta yan sa lahat ng media. Pag nag-declare sila, automatic ma-send kagad yung message doon sa media para sasabihin naman ng mga media outlet, nag-declare si Quezon City, wala daw pasok bukas, ganon. Para synchronize yung buong Pilipinas sana na pag nag-declare ng pasok. Ngayon, paano sila magkakaroon ng coordinate bawat mayor? Magbibigay na lang tayo ng suggestion kasi may nagsabi sa akin na hindi na lang natin papangalanin na isang mayor. Mag-suggest ako kung anong magandang paraan. Halimbawa, nag-declare si Quezon City, walang pasok kahapon. Tapos, ang magandang implementation ninyo, pag nag-declare sa Quezon City, malalaman ng ibang mga city, Marikina, Valenzuela, pag declare si Quezon City, magno-notice kay Marikina or Valenzuela na si Quezon City nagsuspend ng klase. So yung mga weather observer ninyo sa bawat opisina niyo, ire-reviewin niyo ngayon yung lugar niyo. Maapektuhan ba tayo ng habagat? Malakas ba magiging ulan? I-reading nyo sa aparato nyo. Then coordinate kay Pag-asa. O sasabihin nyo, Pag-asa, yung ulan namin dito mula kagabi, umaabot na po ng more than 50 millimeters. Ang rain rate namin per hour dito is umaabot na ng 20 millimeters per hour. So malakas po yung buhos ng ulan.
So ang katumbas niyan is abot tuhod yung baha kung magkakaroon ng pagbaha. So ano po ba ang desisyon? O di coordinate din kay NDRRMC. O di pag sinabi ni NDRRMC, o sige mag-suspend na kayo, may approval, mabilis kaagad and then highlight kaagad. Lahat hanggang sa lahat ng mga mayor makapag-discuss ng ganyan at makapag-decide, automatic pag press nila ng buton halimbawa sa kanilang mga system, automatic magsesend agad yan sa mga media. Then marireceive yan kunyari ni Rappler, ni ABS-CBN o GMA. Ipopost nila ngayon yan sa kanilang mga media outlet. O di mabilis kagad ang respond, di ba? Sana ganun po ang mangyayari no sa bawat lalawigan sa buong bansa para synchronize po. Para pag ang isa nag-declare ng walang pasok at yung iba ay syempre bago man lang maghating gabi, makapag-decide na sila na kung wala bang pasok kinabukasan o hindi, ay magawa na po nila ang desisyon. Para kapag kinabukasan, hindi na mahihirapan yung mga estudyante pag gising nila ng madaling araw, syempre papasok ng maaga, sisilip na lang sila sa kanilang mga mobile phones na may post na nagdeklara na po yung mayor or sa Facebook page kung saan yung may mga city government na magpo-post ng kanilang anunsyo na walang pasok. Ganun sana po no para synchronize. Kaya ginawa natin itong program na ito, itong tinatawag ko na walang pasok monitoring system. Yan, yung class suspension system. Tinawag ko na lang yan as class suspension system para magkapagbigay ako ng idea sa mga gagawa pa ng ganitong sistema na magkaroon ng systematic at synchronize ng pagdedeklara ng walang pasok. Para automatic mag-highlight agad sa mapa yan. So pag yung titingnan ng mga estudyante, uy, naka-highlight yung lugar namin sa Quezon Province, kiklik nila ngayon yan. Makikita nila, ay, Infanta Quezon lang pala walang pasok. Tapos hindi sila taga Infanta, di may pasok sila, ganon. So buong bansa, sana ganon para mas madali at mas synchronize yung mga pagdedeklara ng walang pasok, automatic. Kaya ang ginagawa natin, yung ating system, ay automatic ginagather niya lahat ng mga announcement na nare-receive ng mga media outlet o mainstream media kagaya ng GMA at ABS-CBN at Rappler o either way dyan. Wala pa tayong kay Inquirer so wala pa kasing systematic na report si Inquirer na makapag feed ng kanilang actual data. So si Rappler, ABS-CBN at GMA lang ang so far meron. Importante naman po kasi yan para maipalaganap din natin ng mas reliable na sources na kinukuha natin kung talagang wala ba talagang pasok. Yan. At kinocompile natin yan at pinagsasama na natin ang lahat ng kanilang mga ulat into one systematic report. Naka-indicate yan sa mapa. So hindi ibig sabihin na naka-highlight yan, hindi ibig sabihin buong lalawigan walang pasok Hindi po. Tingnan nyo po muna kung ano yung mga area dyan sa isang lalawigan, kung ano ba yung mga area na walang pasok, kung buong Pampanga ba. Kasi sasabihin naman dyan, pagka buong Pampanga, nakalagay lang dyan Pampanga o no face-to-face classes o ganun po yun. O sa Quezon Province o Infanta Quezon lang ang nakadeklarang walang pasok daw. Di sa Infanta Quezon lang ang walang pasok. Sa Laguna naman, o Alaminos lang daw, sa bandang Alaminos City lang daw ang nag-suspend lang ng klase. Pero hindi sa ibang mga karatig area sa Laguna. Yung pong ibig sabihin niyan. Ibig sabihin, halimbawa, ang Binyan Laguna may pasok. Ang Calamba Laguna may pasok. Except sa Alaminos City. Yun ang ibig sabihin po niyan. Hindi ibig sabihin naka-highlight ang buong Laguna, buong Laguna na kagad. Tingnan nyo po muna yung pinakadetalye bawat lalawigan. Kaya nga nilagay na natin, nakatagalog na nga po. Mga walang pasok base sa bawat lalawigan. Nakatagalog naman na po yan mga po. So siguro naman, mas maintindihan na ninyo yan. Yung ibig sabihin yan, bawat lalawigan, base sa bawat lalawigan. Hindi naman nakalagay dyan, base sa isang lalawigan, di ba? Dapat sa base sa bawat lalawigan. Ibig sabihin, hindi porket naka-highlight yan na may naka-highlight ang buong Laguna, ibig sabihin buong Laguna na ang walang pasok.
Ito lamang ay representation na ang isang lalawigan ay merong nagdeklara ng walang pasok. Yung pong ibig sabihin yan. Kaya naka-highlight siya sa red para mas madaling maintindihan. Then tingnan nyo na lamang kung saan ba sa lalawigan ninyo, kung kasama ba sa lugar ninyo na walang pasok. Kaya nga po, inalaw natin ang tinatawag na show text list at direct copy to clipboard na kaagad. Para pag copy to clipboard, paste nyo na kaagad doon sa Facebook nyo para ma-share nyo kaagad. Ganon po, kaya ginawa natin tong ganitong program para mabilis ang response na maipasa natin sa mga kababayan natin sa mga lugar ninyo na nabanggit dito na walang pasok po. So, ganon po yun. Hindi ibig sabihin ng isang lalawigan naka-highlight, buong lalawigan na yan. Nakalagay na po, halimbawa, sa buong Bulacan, sa lalawigan ng Bulacan, 12 areas ang may deklara ng walang pasok. Gaya ng Bukawi, Malolos, Pulilan, Batangas, yan, Kalumpit, Giginto, Marilao. So mapapansin ninyo, no, halos buong Bulacan ang nagdeklara ng walang pasok. Hanggang may Kawayan hanggang Pandi, hanggang San Jose del Monte, Bulacan. So mapapansin niyo ganun po, halos buong Bulacan na. Madali naman maintindihan niya, no, kung ilang area, anong area diyan sa Bukidnon ang nagdeklara. Sa San Fernando lang pala, hindi buong Bukidnon ang nagdeklara ng walang pasok. Yung pong ibig sabihin niyan. Yan, nandito naman na pinaka-detail per detail na yan at sino po yung source na nag-post niyan. Bawa, ito, tulad nito, nakakulay blue, ibig sabihin ABS-CBN ang nag-post niyan. So, kumpleto po tayo ng source. Kapag post ni GMA, naka-indicate yan. And then, mapapansin ninyo, may konting error, very konti lang, na nagkakaroon ng duplicate. Minsan hindi nare-recognize ng ating script. Pero ang purpose niyan, kapag mayroong magkakapareho na area, automatic, may pinagsasama na po o inaalis na lang po ng ating web page yung magkakatulad. Isa na lang yung lilitaw. So, tinatawag doon merging. So yan po, at makita natin dito yung area magi sa Pampanga, Pangasinan, yun, naka-indicate kung sino yung mga nag-post. GMA, post ni ABS-CBN. So kompleto naman mga folks at mismong reliable source natin yan kinukuha para maiwasan ang misinformation. Kasi kawawa naman po yung mga estudyante natin kung mami-mislead natin sila. So kung magkamali man yung lumalabas na data dito ay ang manggagaling yan sa pinaka mainstream media. At least meron tayong pinagkukunan. Kung ano lang naman yung pinopost ng mga mainstream media, yun lang din naman ang lilitaw dito sa ating no classes monitoring system. So 18 daw sa mga probinsyang apektado at yung mga nabanggit na area na may suspension, total of 120 areas ang may suspension. So buong bansa na po yan naka-indicate. So maging sa bandang Negros Occidental, Bohol, dito sa may bandang Misamis, Bukidnon at Davao del Sur po. Pero sa Davao del Sur, Hagonoy lang daw ang nagdeklara ng walang pasok, private o public man yan mga po. So malinaw yan ha. So balik agad tayo sa ating general weather. Well, mula sa ating weather page at sa ating weather station, mapapansin po natin pabugso-bugso po yung ulan natin and then biglang titila. So mapapansin po natin maging yung ating Doppler radar imagery ay halos buong kanluran po ng Zambales, kasama ng ilang bahagi ng Pangasinan, Tarlac, pababa ng Bataan, kasama ng ilang bahagi ng Pampanga, Nueva Ecija at Metro Manila. Sakop po tayo ng mga light rains to some moderate rain showers po. Ayan, makikita natin. Kadalasan mga light to moderate rain showers at may mga naghe-heavy rain dito sa bahagi na ito ng bandang Zambales, lalo na sa may bandang Olongapo at Subic. So titingnan natin ng malapitan para makita natin yung threshold ng frequency. So sa mosaic mode, makikita po natin nagkakaroon ng mga ilang heavy rain dito sa bahagi pa rin ng malapit sa Olongapo, paligid ng Olongapo, kabilang na ang San Narciso, San Antonio, yan, Cabangan, yan. Sa paligid ng yan ay nakakaranas ng ilang moderate and heavy rain showers base dito sa precipitate estimation, maging silang bahagi ng Balanga sa Bataan at sa bahagi naman ng most of western portion ng Zambales, maging sa bahagi po ng Santa Cruz pababa ng Masinloc at iba ay may mga clusterized moderate to heavy rain po ang nakakaranas dyan. So ingat po sa mga pagbaha at maging din sa bahagi ng Benguet
La Union, yan, nakakaranas din ng mga ilang clusterized na moderate and some heavy rain showers po na pabugso-bugso po. Kitang-kita naman po dito sa pinaka-Doppler radar. Umaabot ang most of light rain to moderate ang kalamitan dito sa bahagi nga po ng Caloocan, City of Manila, Valenzuela, Pasay City, hanggang Parañaque na yan at Las Piñas at most of Cavite area sa Bacoor, Imus, Kawit, hanggang Rosario, Cavite. At least naglalaro sa mga light rain showers ang kadalasan na bumubuhos-buhos dito sa atin ngayon. Yan, mga light rain showers po. Pero kung sa reflectivity, mapapansin po natin, pag nag-load yung reflectivity, yan, makita natin light rain showers ang kalimitan na umaabot dito sa buong Metro Manila. Yan, so yung threshold at least mga 25 mm ang approximate na daladala na buhos ng ulan ang nakasalukuyan, at mas mataas ang concentration dito sa bahagi nga po ng Trias, Cavite, Trece Martires, Naik at ilang areas ng Batangas na. So medyo mga heavy rain ng medyo na moderate to some heavy rain po umaabot dyan, mga at least mga 25 to 30 mm ang buhos ng ulan sa inyo ngayon dyan. Pero rest ng Metro Manila at least mga 25 mm po, kabilang na dito sa amin sa Caloocan. Base na rin dito sa actual reflectivity ng Doppler radar care of Pag-asa. Yan. Kaya magdala po ng payong mga puksa at sa mga nabanggit natin sa iba't ibang area nga po ng Subic at Angeles, Pampanga o Pampanga area hanggang Olongapo, nakakaranas tayo ng mga ilang moderate na heavy rain showers po dyan. Lalo na dito sa area na to, yan, mas focus dito sa paligid nito. Yan, malapit sa paligid din ng Mount Pinatubo, kaya ingat po sa mga kababayan natin diyan sa paligid ng Pampanga hanggang Olongapo, medyo may pagka-heavy rain po ang buhos ng ulan sa inyo diyan. Ganon din sa umiiral sa ilang bahagi ng Benguet at La Union area. Yan. Sa ibang bahagi naman sa mukhang wala namang active na Doppler radar na nasasagap dito, since naka CW band pa rin yata yung radar dito. Sana ES band na ninyo yan para mas malawak para halos buong Visayas kuhang-kuha ng S-band radar. Huwag na tayong gumamit ng C-band. Dapat S-band radar na para mas malakas, mas malawak po. So yun po yung kasalukuyan natin, at mula naman sa ating lightning detection system, at least mula rito meron tayong aktibo na bibilangin natin na sa at least 49 lightning strikes. Pero tingnan natin na mas malapit kasi mabilis yung ang count ng animation dito Pero dito sa ating real-time na lightning detection system natin na ginagamit mula sa amin sa Caloocan, may mga pagkulog at pagkilat pa rin tayo na umiiral mga folks. So mag-iingat po, lalo na sa bandang Hilagan, Kanluran at Silangan ng Nodo Luzon na kung saan ay madalas ang mga lightning strikes. So makita natin mayroon tayong 74 na active inner strikes, pero sa may bandang karagatan nito ng dulong-dulong Hilagan, Silangan ng Nodo Luzon. Sa kanluran naman ng Nodo Luzon ay ang bahagi po ng baybay ng Zambales sa West Philippine Sea, lalo na malapit dito sa Bajo de Masinloc at Spratly Island ay nakakaranas ng mga pagkulog at pagkidlat. Ganon din silang area ng Palawan, ingat po sa mga pagkidlat. So far, ang pinakamalapit lang na range sa amin sa Caloocan, nasa layong 63 km po mula sa amin sa Caloocan. Probably dyan yan sa may bandang Olongapo po, sa may bandang West Philippine Sea, ang pinakamalapit na nadedetect ngayon ng ating lightning detection. So patuloy po malakas po ang pulse ng lightning detection natin, pero buti naman malayo at karamihan nasa karagatan po ito ng West Philippine Sea nagmumula. Pero ayon naman sa thunderstorm advisory mula sa Data Feed Pag-asa, ang Mindanao area, typically ang Davao Occidental, Davao del Sur, Davao Oriental, Davao del Norte at Davao de Oro, nakakaranas po sila ng most likely thunderstorms na nade-develop, kasama na ang Misamis Oriental, Bukidnon, Camiguin at Davao City, sa City of Davao. So may mga pagkulog at pagkilat ngayon, at nabanggit na natin yan, hindi naman tayo nagkulang ng paalahala. Kapag nagkaroon ng development of low pressure area, inaasahan po yung surface trap magpapang-abot yan sa ilang bahagi po ng Mindanao na magbubunsod po yan ng maulang panahon nga po, which is hindi naman tayo nagkamali, pero at least mga localized thunderstorms ang mararanasan nila dyan, at mga ilang kalat-kalat na isolated rain showers and localized thunderstorms. Mag-iingat na lang po mga folks, ingat po dahil makidlat kayo ngayon dyan. Sa atin namang current conditions, overcast tayo at overcast. Hintayin natin mag-load yung buong system. So again, sa ating current conditions, overcast, gloomy, mahangin tayo ngayon, overcast. Actually,
mula pa kagabi ito na mabugso talaga hangin dito dahil malakas po yung flow ng ating habagat ngayon. So sa ating namang lowest temperature na naitala na weather station kaninang 9:57 AM ngayong umaga lang, pinakamababa na ang 24.7 degrees Celsius. Pero kahapon, pinakamataas na temperatura sa amin ay 31.8 degrees Celsius po kahapon ito ng umaga at 11:33 AM. So ibig sabihin lamang yan, mababa, medyo moderate lang ang ating heat index kahapon. Sa amin sa Caloocan, 46.7 degrees Celsius po yung aming init pandama. So since very gloomy tayo sa buong bansa halos, wala tayong magiging forecast muna ng heat index. Pero again, sa mga gustong malaman, tingnan nyo na lamang dito sa ating almanac under ng heat index nationwide o init factor ha mga folks. Sa atin namang PH extremes in past 24 hours, nangunguna ang Infanta Quezon na may 35.5 degrees Celsius na pinakamainit na temperatura. So sa bandang Quezon Province po, medyo mainit ang temperatura daw dyan since kahapon. Sa lowest temperature naman sa Baguio City ay nanatiling 17 degrees Celsius, yung pinaka lowest temperature sa kanila. So halos hindi na nagbabago yung kanilang lowest temperature, no? Kahit umuulan, naglalaro lang sa bandang 17 degrees Celsius lang yung pinaka lowest nila. Hindi na siya nagpa-further out. Sa Ino na naman ang iba Sambales kahapon, since kahapon meron silang total of 142 millimeters total rainfall. Samantalang sa amin sa Caloocan kahapon, ang total rainfall namin ay 13.8 millimeters po ang total rainfall namin. At ngayong araw ay meron kaming 27.6 millimeters na ulan at patuloy po ang nakakaranas kami ng light rain showers ay na rin dito sa indicated namin sa Caloocan na 1.8 mm ang velocity ng aming ulan. So sa wind speed naman, ang Calayan Cagayan meron silang 27 km per hour na average wind, fastest average wind. Sa amin sa Caloocan 15.3 km per hour po ang average wind namin. So mas mabilis o mas malakas po sa bandang Calayan Cagayan. Yan. So malamang mahangin, mas malakas ang hangin dun sa extreme northern Luzon. So mapapansin nyo po, very windy po sa amin sa Luzon kasama sa Metro Manila. Samantalang sa ating outside humidity, 99% po, well, highly concentrated na naman tayo dahil inuulan-ulan na tayo kahapon pa at wala itong pinagbago since last hour. At sa ating barometric reading ay may pagkulog at pagkilat tayo na may 1,007 hectopascals and steady ito since last hour. Kasalukuyan po tayong nasa maximum high tide na mataas ang sea level natin at inaasa natin na umaabot sa 1 meters ang ating alon at nung ni-report naman natin, typically ang Northern Luzon lang sa baybayin, lalo na sa bandang Kaluran po ang pag-iingat sa mga papalaot dahil maalon po. Pumapalo yan at least mga 2 meters yung taas, 1.5 to 2 meters po ang taas ng alon. So alalay na lamang po. At sa may ng southeastern part ng ating bansa, Eastern Visayas, alalay na lamang po sa mga papalaot po ha. Lalo na sa mga maliligo natin. At sa bandang Siargao po ay alalay po. Dahil matindi rin po ang rough seas dyan at maalon mga folks. Samantala sa ating air quality, well, meron tayong 61 index, moderate tayo na may 32.3 micrograms per cubic meter. So reviewin natin yung ating air quality, bakit madalas ay nagmo-moderate na naman ang ating air quality. Dulot ba to ng thermal inversion? Well, possible dahil madalas very cloudy po tayo at merong compression dahil sa nagsusunod-sunod po yung ating ulan dala ng habagat na harang tuloy yung himpapawid natin at yung mga pollution natin dito sa mas mababang elevation o altitude, at least mga 200 meters ay hindi agad nakakaalpas. So naiipon tuloy, nagdudulot po ng thermal inversion siguro. Well, double check natin sa ating air quality monitoring for this week. Tingnan natin kung epekto yan ng thermal inversion. So in past 24 hours, nagmo-moderate tayo at sa loob ng 7 days ay typically meron tayong moderate na air quality. So mukhang madalas within 55 to 100 index yung ating air quality since 7 days. Kitang-kita po sa ating actual measurement. At sa ating 24-hour na air quality reading, madalas moderate tayo. At least 50 to 60 halos ang pinakamataas. Yan. Hanggang 57 o halos 58 ang ating air quality. So in 1 week, within 1 week ay typically ay moderate ang ating air quality. Yan, mas mataas pa pala nung mga nakarang araw.
Ngayon medyo mababa siya. So typically mga moderate lang ang ating air quality. Yan, so malinaw yan mga folks. Yan, so pansin nyo rin yung difference at for 1 month, typically mga puro moderate lang ang inaasahan natin ngayong whole month. Ayun, no? So matatapos po ang month of August, kalimitan, moderate, at isa o dalawang beses lang nagkaroon ng mas mataas na bad air quality po o very unhealthy. Pero the rest, puro moderate lang yung ating air quality. So dahil nga po sa mga sunod-sunod po na maulap na himpapawirin at maulan, so hindi kaagad nakakapag-evaporate o nakakapag-alpas yung ating masamang air quality. So yun po. At madalas talaga moderate lang talaga. At malinaw naman dito sa ating classification since 7 days, madalas moderate lang yung ating classification ng ating air quality. So medyo hindi pa rin maganda at magmas pa rin po tayo mga folks sa mga sensitibong mga baga. So sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:43 AM at lulubog po ito mamayang 6:11 PM. At sa ating moonrise and moonset, full moon po tayo ngayon. At ito na po yung huling full moon ngayong month of August. 100% illuminated. Mag-moonrise pa po ito mamayang gabi pa po at 6:12 PM. At kinabukasan na ng umaga at 6:18 AM naman ito lulubog. So natapos na po yung 28. Ngayon merong nagaganap na partial lunar eclipse sa kanila. So naganap na po at hopefully natanaw yan ng mga kababayan natin sa bandang South America. Nabanggit na natin yan nung nakaraang linggo pa. At ang susunod na magkakaroon naman ng annular solar eclipse naman ito sa South America na naman. Magaganap ito by February 6 ng susunod na po ng taon. Ayan, o. So puro Amerika, no? Madalas mayroong mga solar activity at lunar activity ang Amerika. So next year na po ng February 2027 naman ang susunod na eclipse. Annular solar eclipse po yan na magaganap. Oras natin sa Pilipinas yan, gabi po yan, mga 11:59. So bago maghating gabi sa atin yan sa Pilipinas. Ayun, o. Bago yan maghating gabi sa atin sa Pilipinas ng February 6 na. So yun po, hindi natin matatanaw yan sa Asia. So bad news na naman, di na naman natin magagamit yung teleskopyo natin. So sa atin namang local weather outlook para ngayong weekend na naman, Friday to Saturday, magiging maulap tayo. Very obvious po, maulan at 100%. Ganon din bukas po yan. Very maulan po talaga tayo dahil sa habagat. At inaasahan very gloomy po at expected din ang biglaang bugso pa rin ng hangin na pumapalo ng around 58 km per hour. Yan, ang malakas bugso na hangin, no? Bukas around 61 km per hour. So mabugso po yung hangin natin hanggang bukas dahil po sa habagat. Highest and lowest temperature expected maglalaro between 26 to 27 degrees Celsius and lowest temperature expected 25 degrees Celsius. At mula naman kaninang 4 AM mula sa huling report ni Pag-asa sa ating data feed ay namataan ang sentro ng isang low pressure area. Yan yung binabanggit natin, C92W, namataan sa layong 720 km east of Itbayat, Batanes. Nasa may bandang Itbayat, Batanes po yan, which is pinireport natin yan na mga nasa ganyang layo din po siya ngayon ang distansya ni 92W ngayon. So mahilagang silangan na siya. So malayo na yan at medyo hindi na yan banta, kaya lang medyo hihilahin nito yung ating habagat. Yun lang ang magiging problema. So makakaranas talaga tayo ng mas maulang panahon dahil po sa paghila na yan ng low pressure area. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa Himawari ng rainbow color infrared. Makikita po natin ang grabe ang maulan dito pa rin sa bahagi po ng kanluran ng Northern Luzon, lalo na sa bandang Zambales, Olongapo hanggang dito sa Bataan po yan. Ingat po dahil asahan na rin na matuloy-tuloy tayo makakaranas ng maulan na panahon sa buong Tarlac, Pampanga, hanggang dyan sa may bandang Nueva Ecija. Yan. Kasama na yan buong San Jose, Bulacan. Yan. Ingat po sa mga taga Bulacan. Ingat po sa mga pagbaha at huwag sana magkaroon ng mga biglang pagguho ng lupa po At naalala natin, nagkaroon ng grabing flash floods, biglang daos-dos ng flash floods sa may bandang Nepal. Ang daming nasawi daw doon, mahigit sa 95 daw umano ang nasawi in instant nung biglang rumagasa yung
grabing floods na may kasamang burak at may kasamang burak na bumagsak sa kanila. Kitang-kita at may napanood pa ako na actual na CCTV kuha sa CCTV mismo na sa isang iglap lang lahat ng mga tao doon sa paligid nasawi talaga. Well, kitang-kita na wala talaga makakaligtas yung ganung sitwasyon. Lalo na't biglaan. So, wala talaga tayo ligtas. So, sa atin sa Pilipinas, ingat din tayo, lalo na sa mga taga Pampanga po ha. So, alalay na lamang, maging sa bahagi po ng Bulacan, lalo na sa bandang Malolos po. Yan, pagitan ng San Fernando sa may bandang Apalit o Kalumpit, hanggang dyan sa patawid ng San Simon na yan o San Luis po. Papasok ng Pampanga. Siyempre, magiging maulan pa rin ang ilang bahagi pa rin ng Pangasinan at ilang parte pa rin ng Benguet at La Union at ilang parte ng Ilocos Sur po magdala ng payong despite na mga light to moderate ang kadalasan ang pag-ulan. Dito naman sa silangan ng Northern Luzon ay magiging maulan din kayo at maulap, bagamat dito medyo mas nagiging maaraw-araw kayo dyan sa may bandang Ilagan sa Isabela, Tugigaraw o bandang Quirino, pero magiging makulimlim kayo maya-maya. Medyo unbehavior o ma-unbehave yung galaw ng kaulapan. So maya-maya magiging makulimlim, din maya-maya aaraw. So ganun po ang mangyayari. At ganun din silang bahagi po ng Southeastern Luzon. Magiging gloomy at very overcast din. At asahan ng mostly cloudy ang halos buong Bicol region, kabilang na ang Catanduanes, Legazpi at Sorsogon area. And the rest ng Southern Mindanao, Southern Luzon na magiging maulan po at kalat-kalat din po. At mostly cloudy rin ang iiral. Pero pagdating nga po sa kanluran, kasama ang Metro Manila at most of Calabarzon area, magkakaroon tayo ng mas maulap na panahon at asahan ng kalat-kalat na mga ilang light to moderate rain showers sa halos maghapon po yan. Ganon din ang naranasan ng mga taga-Occidental Mindoro, lalo na sa hilagang kanluran ng Paluan hanggang Lubang sa Mindoro. Ingat po sa mga pagbaha at sa singkis magtuloy-tuloy ang pag-ulan hanggang dito sa bandang Coron, Palawan, El Nido at ilang areas ng Puerto Princesa na nakaranas tayo ng mga ilang light to moderate rain showers, although pabugso-bugso lamang yung mga biglaang ulan po dyan mga puksa. Sa Kabisayaan naman, ang eastern part ng Samar region, magiging light to moderate rain showers tayo ang most of areas ng Lawang o Northern Samar. Hanggang dyan yan sa bahagi po ng Hipapad o bandang Gamay, San Policarpio, Oras o Dolores po yan. Kasama ng ilang bahagi sa San Jose de Buan at Matuginaw hanggang dyan sa may bandang San George, sa may bandang western sections ng Samar at Pagsanghalan. Yan. Correct me na lang sa aking pronunciation kung nagkakamali po tayo sa pronunciation. Masyadong twisting po yung mga ibang words, so pasensya na po mga folks. Kasama ng Katbalogan at Paranas at Hinabangan, pababa na yan, papasok ng bandang Tacloban po yan sa may bandang northern part ng Leyte. Magkakaroon tayo ng maulap na panahon, light to sa moderate rain showers po ang asahan natin dyan hanggang sa most of areas ng central ng Visayas, kasama na ang Southern Leyte, Bohol at Cebu area. Despite na nagiging partly cloudy tayo kadalasan, pero kadalasan din nagiging gloomy maya-maya, magkakaroon tayo ng mga light drizzle rain showers po at may mga pagkulog at pagkilat po, so mag-iingat po lalo na sa mga Eastern Samar region po kung saan umiiral po ang malawakan dyan na may trough mula sa low pressure area. At kung titingnan natin na heavy rain potential po ay despite na moderate lang ang umaabot sa Eastern Samar, pero magkakaroon tayo ng tuloy-tuloy ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog po hanggang sa buong Kabisayaan area. Pagdating naman sa Mindanao, magiging gloomy rin at may mga ilang light drizzle rains din ang aasahan ng mga taga-Dinagat Islands at most of Caraga area at Northern Mindanao sa bahagi po ng Cagayan de Oro, Misamis Oriental at Agusan del Norte po. So damay din ang Camiguin po dyan ha. And then the rest ng Zamboanga Peninsula sa Hilaga, magiging very gloomy rin tayo. Asahan din ng kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Manaka-naka lamang po yung mga patak ng ulan dyan. So madalas, pakaranas tayo ng biglaang lightning strikes dyan. So ingat po ha, kabilang na ang Zamboanga City at Isla ng Basilan at Hulusulu. The rest naman ng Davao de Oro hanggang most of Davao region, despite na nagiging katamtaman kay paminsan-minsan, pero madalas din ang magiging gloomy at maulap na panahon at mga isolated rain showers and localized thunderstorms din, lalo na sa bandang hapon, gabi o madaling araw. Mas mataas lamang ang mga pag-ulan dito sa bahagi po ng Northern Mindanao mula Cagayan de Oro,
Misamis at Agusan del Norte, kasama na ang Lanao del Norte at Lanao del Sur. Pero pag pababa ng Bukidnon, pababa ng Davao del Norte, ilang bahagi ng Davao del Sur, dito mas maaraw kayo na kahit paano. Medyo katamtaman minsan. Minsan lang nagkakaroon ng mostly cloudy. So, very isolated po ang mga pag-ulan ninyo dyan maging sa pababa ng General Santos at Sarangani. At least dyan, medyo mas mainit po ang temperatura ninyo at medyo hot humid na panahon. Madlang hapon lang kayo makakaranas ng mga occasional light to some moderate rain showers and localized thunderstorms kabilang na ang Sultan Kudarat, South Cotabato at ilang areas po ng Takurong Coronadal at Kidapawan area. So pagbabase naman natin ang gas and mean sea level pressure mula sa data feed Bison, may pag-asa sa kanilang mean gas. Papapansin natin ang most of northern Luzon at eastern part ng Luzon. Magkakaroon tayo ng medyo babugsong hangin, pumapalo po yan ng hanggang 60 to 70 km per hour. Ang ilang area nga po dito sa may bandang Aurora Region o Quezon Province. Ganon din ang maranasan sa Metro Manila at is naglalaro sa 50 km per hour po yung bugso ng hangin natin dyan. Ayan o, kitang-kita naman po. Nagkakaroon ng light green. Ito po yan, mga 50 km per hour po yan. Kasama ang Metro Manila at ilang bahagi ng Zambales, Central Luzon, Bulacan, Pampanga at ilang areas po ng Laguna area. Naglalaro sa 50 km to 55 km per hour po ang bugso ng hangin natin dyan. So kung titingnan natin ang pinaka-flow ng hangin, bugso ng hangin, kalimitan mas malakas po sa may bandang sa may bandang Mountain Province, Kalinga o Apayao, ilang bahagi na Ilocos Norte, mayroon din sa Mindoro, ilang bahagi ng South Luzon po, yan, hanggang sa mga huling araw po ng August 31, mas lalakas po yung ating bugso ng hangin. So tuloy-tuloy po na makakaranas tayo ng bugso ng habagat at kitang-kita naman po dito sa flow ng habagat flow, patuloy tayo makakaranas ng mabugsong hangin po. At dahil nga po mayroong low pressure area din dito sa may bandang hilagang silangan ng Nodo Luzon. Kaya bumababa yung atmospheric pressure natin dyan. So medyo may mga mabugsong hangin tayo sa bandang extreme Nodo Luzon. Sa accumulated 24-hour rainfall naman, mapapansin natin ay nagkakaroon ng heavy rain showers sa most of western sections ng Nodo Luzon, lalo na sa bandang Pangasinan at Zambales area. Which is yung 24-hour rainfall nga po natin, pinost natin, mataas po ang potential ng flood dito sa bandang Zambales at Mindoro pa rin. Nakakaranas din ng moderate sa bandang Metro Manila po. So mukhang nakakaranas din mga moderate at mostly nakikita naman natin ngayon nakakaranas din ng mga moderate ang pag-ulan po. And then hanggang sa huling araw na yan at September 2 ng susunod na buwan ay tuloy-tuloy pa rin makakaranas ng accumulated rainfall at makikita natin sa NCR nakakaroon tayo ng mga ilang moderate rain showers. Yan. At mas heavy rain dito sa may bandang Zambales pa rin. Ayun, oh. Nagkakaroon na ilang torrential, halos o violent rain showers sa ilang bahagi po ng Bulacan area. So, ingat po ha mga folks. Kailan yan? Mga i-previous natin. Kailan yan nagpula? So, mga August 29. So, bukas. Yun, oh. Posibleng magkaroon ng matinding violent rain showers sa may bandang Aurora. And then the rest, heavy rain po sa bahagi po ng Zambales hanggang Bataan po yan, Olonga po yan, heavy rain. No? Pumapalo ng 100 mm daw yung total precipitate sa loob ng 48-hour period po yan ha. At sa Metro Manila naman ay at least moderate po na 50 mm pataas ang mga total precipitation rate. Yan, kabilang din ng bandang Mindoro po sa Occidental Mindoro. So ingat po sa mga possible talaga na pagbaha mga folks. At wala naman sa 6 hours SWAT, accumulated rainfall natin hanggang sa unang linggo na raw yan ng September ay makapapansin natin ang accumulated ng ulan dito pa rin sa kanluran pa rin ng Nodo Luzon. Ngayong araw daw ito and then hanggang September 1 yon hanggang September 1. So i-rewind natin. Starting bukas, ayan po ang accumulated rainfall natin bukas daw. So magiging heavy rain pa rin sa may bandang Occidental Mindoro, Zambales, La Union, at nagkakaroon sa may bandang Central Luzon at Aurora Region, nagkakaroon ng ilang violent rain dyan. Ganon din sa bandang Zambales. Ingat po sa mga pagbaha ngayong araw hanggang bukas po to. At sa Metro Manila naman ay nakakaranas din tayo ng heavy rain na rin. Ayun, moderate and heavy rain. So probably naglalaro 50 to 100 millimeters po ang pag-ulan natin.
Pansin natin ang buong kanluran ng Nodo Luzon ang mas concentrated tayo ng ulan, hindi masyado sa bandang Visayas at Mindanao area. So tubad po yan, at ito naman yung 6-hour accumulated rainfall, damay ang Metro Manila, pumapalo ng 25 to 35 millimeters po yung accumulated velocity ng ulan. Concentrated tayo sa bandang Luzon pa rin sa kanluran, no? Ang linaw naman yan mga folks. Ayan. So yan po, at hanggang 30, inaasahan po natin, August 29 to 30, expected natin, ganito na po, nagkakaroon na ng violent rain sa bandang Zambales. So ingat po sa mga pagbaha at maaaring madamay ang ilang areas ng San Jose del Monte, Bulacan ng matitinding pagbaha. So take note po dyan sa mga taga Zambales at Bulacan Yan alinaw naman po mga folks, maabot ng 100 to 200 mm po yung magiging 6-hour accumulated rainfall po mula ngayong araw hanggang 30 po yan ng Agosto. Yan. Kapag tuloy-tuloy po ang pag-ulan yan. Then hanggang at 31 po yan, ayan, ito na po yung magiging concentrated po ng ulan maging sa bandang Ilocos region po yan. In 72 to 75 hours po yan. Ayun grabe. Yan po yung magiging accumulated rainfall po. So most likely, ang mas apektadong lugar ang Zambales, Pangasinan, Kanluran ng La Union, Benguet, Bulacan, Pampanga, Occidental Mindoro, sa Metro Manila at least moderate and heavy rain daw. So makakaroon ng possible hanggang 100 mm ang accumulated rainfall in 72 hour po yan. So napakalinaw po dyan sa ating forecast at mula yan sa mismong data feed forecast ng Pag-asa. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer generated tropical cyclone sector. Makikita po natin dito, although isang low pressure area lang ang kasalukuyan nating meron sa loob ng Philippine Area of Responsibility, although hindi na tayo nagkulang ng pagre-report niyan since under convergence pa lamang po siya, ni-report na natin yan 3 days ago at aktibo na po siya as 92 in best. The rest naman ng mga bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, under severe tropical storm na po itong si Saudel, na si dating bagyong Obet. At makita natin under dissipating stage na po ito dahil nasa inbound landfall, inland na po ito ng Eastern China at nagdulot na ngayon ng matitinding baha daw dyan sa Eastern China. Well, hindi naman tayo nagkulang ng pagre-report. And then expected ay manatili pa rin siyang malakas ngayong araw. Patuloy pa rin ang malakas na intensity ng kanyang maximum sustained wind. So, since hindi naman ito banta sa Pilipinas, pero pinapagana nito yung daloy, yung steering ng ating habagat pa rin na i-steer pa rin niya yung ating habagat dito. Yan pag ganyan. So, nai-steer pa rin niya, lalo na't pinalalakas pa ng ating bagong low pressure area, yung hila sa ating habagat dito sa Timog Kanluran, kaya nakakaranas tuloy tayo ng maulang habagat dito sa kanluran ng Luzon area. Yan. So, ang layo nitong C92W ngayon, kung susukatin natin, although ni-report na natin yan kininang maga, mula sa Itbat, Batanes, ang kasalukuyan nito ngayon ay nasa 631 km east-northeast o 633 km east-northeast na po ito ng Itbat, Batanes sa loob ng Philippine Area of Responsibility as of 10:46 AM ngayong umaga. So, wala pa siyang intensification na maximum sustained wind, pero yung center air pressure niya 1,003 hectopascals na po ito. So wala pa po siyang movement available, pero mula sa mga empirical forecast na nakikita natin, pahilaga ang nagiging kilos niya. Pahilagang kanluran pa ganyan, Yan, medyo pahilagang kanluran. Parang ganyan na nagiging kilos niya. Base na rin sa inflow nito at yung pinaka-monsoon trap niya na nahihila yung ating habagat dito sa Timog Kanluran. So kung sakali man na mag-moderate yan, hindi na masyado bantayan sa Pilipinas. Ang magiging concern lang natin talaga, kung magiging tropical depression man yan, ay hihilahin dito yung ating habagat na magpapaulan dito sa kanluran ng bansa. So i-activate natin yung pinaka-mass threshold ng ulan. Makikita natin yung inflow ng habagat at kasabay ang monsoon trap nitong C92W po yan. So yan po yung epekto at yung monsoon trap nga po, binanggit na natin yan. Kapag yan nagkakaroon ng unti-unting pag-upward low convectivity, ay lumalaki rin ang hila nito sa ating habagat na nagdudulot ng mas mataas na water vapor, na ito ngayon ang resulta
grabe ang pag-ulan ngayon dito sa kanluran ng Luzon at Southwestern Luzon. Ayun, linaw-linaw naman po sa pinaka-actual satellite imagery. Lalo na ang mga taga Zambales po at most of Central Luzon nakakaranas ng grabeng mga pag-ulan po dyan. Napakamaulap na panahon. So the rest naman ay malalayo naman at hindi naman banta sa bansa ang ilang mga bagyo na namataan. Itong si Nara ay considered na lusaw na po siya. So anong oras ito nalusaw? Tingnan natin yung huling track niya. So nalusaw ito ngayong umaga lang. Ay hindi, madaling araw. 1:47 AM huli itong namataan at under-dissipated na siya at natunaw na siya nitong 1:47 AM. So bago mag-alas 2 ng madaling araw kanina, kinonsider na po siya na nalusaw na po o dissipated na. Yan na po yung huling posisyon ni Nara. So wala na po siyang wala na po yung pinaka-present niya, remnant na lamang po nakikita natin kay Nara. At dito naman sa silangan ng bansa sa labas ng Philippine Area of Responsibility, wala namang banta ang tatlong bagyong ito. Yung isa si Invest 90W ay nalusaw na rin siya as of 1:46 ng hapon, kahapon pa po yan. Kahapon pa po siya declared dissipated, 1:46 po yan ng kahapon po ng hapon. Yan. At yung bago naman, under severe tropical storm na po si 20W at si tropical storm Etau, na may international name Etau, pahilaga naman ang kilos nito. So gaya nga po ng report natin, di ba? Last week pa, kapag nabuo ito, pahilaga naman ang kilos niyan at wala itong nakikitaan talaga na banta sa Pilipinas o kakanluran man lang. Which is tama naman yung analysis natin, di ba? Pahilaga po magiging kilos yan, kaya wala magiging concern sa atin sa Pilipinas. So good news, wala po ni isa sa malalakas na bagyo na lalapit. At sa ngayon, ang binabantayan lang natin na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, itong si 92 Invest. So kung titingnan natin na ang buong month of August, napakarami po. Hindi natin inaasahan na humihigit pa sa 5 ang bagyo na naging forecast natin, supposed to be, na mabubuo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Nahigitan pa yung ating forecast ng 5 na bagyo. Pero kay Pag-asa, kung maalala ninyo, hanggang 3 hanggang 4 na bagyo lang daw ang forecast kay Pag-asa. Pero tayo, 4 hanggang 5 bagyo ang posibleng mamataan natin o mabubuo. Which is pare-pareho po, tugma naman, dahil sa actual natin na nangyari, ilang bagyo po ang nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, di ba? Since noong August, di ba? Kung babalikan po natin yung huling record na mga nabuong bagyo, kung sisilipin natin sa historical cyclone mula sa ating Weather Advisories for Philippines, kung saan mayroong nakapost dyan na mga historical na nagdaang bagyo na recorded ni Pag-asa. So again, sa gusto malaman po yung pinaka most of official na reported ni Pag-asa, mandito yan sa ating Weather Forecast and Advisories under Weather Advisories for the Philippines. Most likely, nakapost yan dito sa section na ito, yung post ni Pag-asa, mga data feed ni Pag-asa, maging pinaka-weekly weather outlook, makikita nyo po dyan. At ito yung mga historical cyclones mula noong nabuo si Bagyong Ada. So, hanggang kay Saudel o Obet. Yan. So, tingnan natin kung ilang bagyo ang nabuo ngayong August. Kung maalala nyo po, August 3, ito is tropical cyclones. August 3, nabuo itong si Luis. And then, si Maymay. Then, si Neneng. At si Saudel. Yan. Yun po yung nabuo na bagyo na nabuo since noong August. Ito kasing si Quiapo, although pa-August na rin po kasi ito, alanganin, pero nabuo kasi ito o na-observe ito since noong July. So, hindi natin siya isasama for August. Dahil nung inulat natin na magkakaroon natin na 4 hanggang 5, ay aktibo pa itong si Quiapo. So, lumalabas po, 4 na bagyo ang nabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayon niya na sa pinaka-official ni Pag-asa. So, tugmang-tugma po, 4 hanggang 5 dahil yung iba ay nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na buo. So, nagtugma po yung ating analysis, 4 hanggang 5, kay Pag-asa naman 3 hanggang 4, which is ito naman yung nabuo sa loob
ng Philippine Area of Responsibility. Si Luis, Maymay, Neneng, at Obet. Yan, 4 na bagyo po ang nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, pero kasama ang labas ng Philippine Area of Responsibility, mahigit pa sa 5 ang naging bagyo ang mga nabuo. Yan. So, yun po yung ating bilang at hindi naman nagkamali yung ating analysis forecast for the month of August na hindi natin inaasahan na lumagpas pa sa 5 yung naging pagbuo ng mga bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At ito nga, namimiligro pang may mabuo pa bago matapos ang month of August, itong si 92W. Posible pang mag-moderate yan. Well, i-double check natin yan gamit ang ating Tropical Cyclone Forecast and Advisories mula sa data feed nila Joint Typhoon Weather Center at Japan Meteorological Agency. Tingnan natin within 48 hours kung tataas ba yung probability nitong si 92W. Sa ngayon, wala pang naka-indicate kay Joint Typhoon Weather Center para kay 92W. At tingnan natin dito sa initial forecast mula sa data feed ni Japan Meteorological Agency. Sa ngayon, wala din po. Pero within or next 24 hours, para ma-double check natin, kailangan per detail natin na ihahatid sa inyo kung mangyayari ba. Well, nagkaroon ng high pressure area within or next 24 hours. And then yung dalawang bagyo, yung si Etau tsaka si dalawang bagyo dito, nagkaroon ng Fujiwara effect pa. So far, wala. So, walang naka-indicate kay GMA within or next 24 hours. Pero within 48 hour po, tingnan natin kung mag-activate itong C92W kay GMA o Japan Meteorological Agency. Wala. So far, unindicated. Si Pag-asa lang ang nag-indicate at yung ating TC sector na nag-identify kay 92W bilang isang bagong invest na low pressure area. Yan. Tingnan natin sa isang backup pa mula dito sa Weather Nerds kung nakataas din ba ang possible forecast para kay 92W. Mukhang wala din. Yan. Wala. So, wala pang ECN model para kay 92W according dito. So, wala pa. Wala pa pong naka-indicate na forecast. So, sa ngayon ay hindi pa identify sa ibang mga weather agencies pero kay Pag-asa at sa ating tropical cyclone sector, identified na po siya bilang isang invest low pressure area na tinawag nga po as 92W. So sa pinaka-floating satellite natin para dito sa mga binabantay natin na bagyo, ito ngayon si 92W, at least medyo meron na siyang low level convectivity. So medyo meron na siyang low level convection pero napaka-compact at napakaliit pa lang niya. Pero mapapansin natin yung upper low niya, nagkakaroon ng vertical shearing sa kanya. Pero maganda po yung kanyang nagiging circulation dito, So mukhang posible nga na mag-moderate pa po yung development niya. Ito naman si 21W or international name Etau. Yan. So pahilaga po ang galaw niya, wala itong banta sa Pilipinas, maging si 20W which is magpo-Fujiwara effect itong dalawang ito. Nagkakaroon na sila ng pagsasanib na dalawa, Nagsasanib yung dalawa. So baka mag-isa itong dalawang ito, si Etau at si 20W. Samantalang si dating bagyong Obet naman ay naka-inbound na sa Eastern China, na nagdudulot ngayon ng masungit na panahon sa area na yan, at malamang ay binabaha na rin sa kanila dyan dahil grabe pa rin under severe tropical storm. So ito po yung pinaka-spaghettios niya para kay dating bagyong Obet, ay rapidly hihina ito as severe tropical storm ngayong araw, and then within 2 days babagsak agad siya as tropical storm. Yan, hanggang sa maging remnant low na lamang ito. Dahil rapid po ang pagbagsak niya dahil naglandfall na nga po siya. At magkakaroon na yan ng multiple resistance sa kalupaan nito ng Eastern China. Yan. So, ito po yung pinaka tropical cyclone track combination. Wala naman tayong magiging concern muna kay 92W. So, for now, ay mag-update tayo kung magkakaroon ng moderate. Since makikita naman natin sa pinaka-satellite imagery na nagkakaroon ng medyo organized development itong si 92W. So mag-update tayo dyan mga folks. At mula sa pinaka-tropical cyclone assessment monitoring natin mula sa global spectral model, mapapansin natin hindi masyado noticeable itong si 92W. Yan.
Ayan, medyo nagkaroon siya ng noticeable dito. Pero mapapansin natin ay pahilaga nga po ang kilos niyan. And then patuloy na iiral yung ating habagat. Hanggang September 2 na po yan ha. So patuloy tayong makakaranas ng habagat. Pagpasok po ng unang linggo po ng September, yan, patuloy po tayo makakaranas pa rin ng mahabagat na panahon. At mukhang mayroong bagong tropical wave dito sa may bandang timog silangan ng Mindanao. Sobrang baba nito sa may bandang halos Indonesian Peninsula. So, posibleng isang aktibong low pressure area ito. Pagpasok po ng mga September po ito ha, unang linggo ng September. So, titingnan natin. And then, yung mga iba pang mga tropical wave na nabubuo, although malayo naman ito at mapapansin natin, pahilaga ang nagiging kilos. Ito po yung mean sea level pressure. Ito, noticeable naman itong si 92W, pero mukhang hindi naman siya naging active low pressure area dito. At patungo din to sa direksyon ni dating bagyong Obet, pero paiiralin nito yung magandang daloy sa ating habagat na magpapatuloy-tuloy sa mga pag-ulan natin dito sa kanluran ng Luzon kasama ang Metro Manila. And so far, wala naman tayong namamataan na panibagong aktibong low pressure area o malakas na bagyo hanggang September 2 ng susunod na buwan po. So, sa tropical cyclone strike probability natin, medyo sa may bandang Mid-Pacific, meron na namang pwedeng mabuo. Ito po yung dalawang binabantay natin, sila 20W, 21W, Etau. So, pansin natin, pahilaga na ang kilos niyan. So, nireport na natin yan ng mga nakarang linggo pa na mabuo man yan, hindi naman yan banta sa Pilipinas. Itong isang bagong tropical wave, medyo merong isang bagong tropical wave na namamataan dito sa may bandang Guam. Well, tingnan natin yan kung mag-active yan. Double check natin in T144 hours. So, by the way po ito po yung C92W. Dito, according dito, mataas daw po yung forecast. 60% daw ang tsansa na maging isang active na low pressure area. So, in T144 hours, ay medyo nagkaroon siya ng remnant low at mukhang mayroong mabubuo na namang tropical wave dito sa may bandang pagitan po ng Vietnam at Hainan. At malamang dito palalakasin lalo yung daloy ng ating habagat kapag ka nagtuloy-tuloy po yan. September 2 po yan And then yung isa mayroong bagong tropical wave. So obserbahan natin yung mga tropical waves na ito ha. At dito sa may bandang kanluran ng Nodo Luzon. Probably yan yung magpapalakas ng ating habagat na magdadala ng tuloy-tuloy na maunang panahon hanggang sa unang linggo po ng September. So, titingnan natin, babantay natin itong maigi, lalo na itong posibleng may mabuo sa unang linggo ng September 2. And so far, yung mga nabubuo sa may bandang Mid-Pacific, sobrang layo pa niyan, so wala pa tayong determine kung yan ay magiging banta sa Pilipinas sa ngayon. Mag-update po tayo dyan tungkol dyan mga folks. At mag-update tayo dahil sa ngayon ang pinakamalapit lang naman na medyo crucial sa pag-enhance ng habagat itong si 92W lamang. Kaya makakaranasan ng tuloy-tuloy na habagat rain showers at mabugsong hangin po. Kaya ingat pa rin po lalo na sa mga posibleng pagbaha mga folks. Dahil ang ating Global Tropic Hazard Outlook mula kay NOAA, mula September 2 hanggang September 8, patuloy pa rin tayo may posibleng mabubuo na above 20% to 40% or higit pa na maaring may mabuong bagong tropical cyclone. Pero mapapansin natin matataas yung trajectory nito. So medyo maliit ang posibilidad na magkaroon ng direct landfall o impact sa Pilipinas. Kagaya lang ng mga nagdaang bagyo pero yung habagat nga lang ang magiging problema natin. So yun po. Maging sa by September 9 hanggang September 15, tuloy-tuloy pa rin na may mabubuo. Pero pansin natin na matataas yung elevation ng mga nabubuo na bagyo. Dahil nga po sa sobrang layo ng paggagalingan nito mula sa halos Mid-Pacific dahil po sa El Nino. At wala naman sa mga computer models, mapapansin natin ito yung pagbuo ni 92W. Dito magiging tropical depression pa siya pagka-exit ng PAR. And then meron na naman bagong tropical wave. So napaka-erratic, although mapapansin natin yung paglakas ng ating habagat, tuloy-tuloy po yan hanggang sa unang linggo ng September. Kaya mukhang mahabagat rainfall tayo sa pagpasok po ng September, unang linggo ng September. Mukhang makakairal tayo na matitinding habagat flow. So yun lang ang pag-ingatan natin lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila. Mukhang madalas tayong magkakaroon ng suspension ng klase nito dahil sa mga sunod-sunod na mga maulang panahon po.
Despite na wala tayong rektang bagyo pa na rektang tumatama sa kalupaan ng Pilipinas. Mula kay ECMWF naman, itong C92W, pansin natin remnant low lamang siya, pero pagka-exit niya ng PAR, dito lamang siya medyo nagiging tropical depression. Pero ang concern lang talaga ay yung pairali ng paglakas ng ating habagat dito sa Timog Kanluran na magbubunso tayo ng mga moderate and heavy rain showers kasama na ang Zambales, Pangasinan, maging sa bahagi ng Ilocos sa region at Benguet at La Union, at may maabot din sa bandang Metro Manila yung habagat rainfall hanggang sa unang linggo ng September. So mukhang tuloy-tuloy tayo magiging mahabagat at maulan hanggang sa unang linggo po ng September, kaya importante ang payong at alalay po, alisto po sa mga posibleng pagbaha at wag sana magkaroon ng pagguho ng lupa. Kay ECMWF na po yung tinitingnan natin and the rest mga tropical wave lang po yung nakikitaan natin dito sa Dagat Pasipiko. And then sa AI ensemble, may isang remnant low nga po na mabubuo po mula dito sa may bandang Guam, pero hindi naman daw nagsasucceed, Pero dito sa bandang Hilaga ng Nodo Luzon, itong C92W, mag-accumulate ito ng habagat rain showers sa Luzon, although hindi ito nakikitaan na banta rin sa Pilipinas o magkakaroon ng direct landfall. So puro ganun lang, parang pinalalakas lang ng mga tropical wave nito yung habagat natin na magdadala ng grabing mga pag-ulan sa atin, lalo na dito sa parte ng Luzon. Samantala sa Ulatindol naman, medyo noisy po yung ating seismograph dahil po sa mabugsong hangin at maulan na panahon. Pero so far, maliliitan lang na mga paglilindol ang nadedetect ng ating seismometer sa Caloocan. Wala namang masyadong malakas-lakas pero seismic noise meron dahil po sa maulang panahon. And the rest, kung titingnan natin sa data feed mula sa pinaka-short period seismometers ni PBOX, hintayin natin mag-load. Yan, so after mag-load po, mula kaninang madaling araw, mukhang kakunti lang yung lindol na naitala natin ngayong araw. Since 12:10 AM, meron tayong isang magnitude 4.6. Ang oras nito kaninang 2:43 AM. Dito yan sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, na may epicentral depth of 34 kilometers. So medyo malakas-lakas. So at least intensity 2 ang naramdaman siguro sa paligid na yan ng Davao Occidental. At yung pangalawa naman nitong 8:43 AM, isang magnitude 4.2 naman na may napakalalim na epicentral depth na 104 kilometers ang lalim. Diyan na naman yan sa may bandang Balut Island. Although halos Indonesian zone ang epicenter niya, so at napakalalim ay hindi yan mararamdaman dito sa bandang Sarangani. And so far, kukunti lang yung mga naitala natin na lindol sa ngayon. Ayun yan sa data feed mismo ni PBOX. Wala tayong masyadong marami-raming mga lindol ngayong araw. Although, magkaroon tayo ng dalawang mga magnitude 4+. Siyempre, meron pa rin tuloy-tuloy na mga pagyanig sa paligid ng Sarangani, at least 5. Pero pansin natin, pakonti na ng pakonti Yan. At sa may bandang eastern part, meron ding mga cluster ng lindol. At sa Luzon naman, dito sa may bandang Bolinao, merong pagyanig din. Although magnitude 2.5 lang ito. Yan. Sa extreme Nodo Luzon, maliliitan din sa may bandang Cagayan at Babuyan Islands yung total na lindol. So ang kasalukuyang total earthquake natin from magnitude 1.0 pataas ay nasa 16 earthquake. Napakakonti lang yung lindol natin so far ngayong araw. Yan. Ibig sabihin mukhang mayroong nagbi-build up na naman na malakas na pressure sa mga tectonic plates, kaya mas lalo po tayong maging maingat at alisto. Yan. Maging alisto lang po tayo, lalo kapag tumatahimik kasi the more na kailangan nating maghanda. Dahil maramang may nagbi-build up na naman na malakas na potential na thrust energy sa ilalim ng mga tectonic plates. The more na mas konti, the more na mas lalo tayong maging alisto at maging handa. Mula naman sa ating historical earthquake data, so silipin natin ang month of August. Yan. So yung total na lindol natin for the month of August ay nasa total of 1,395 na po. 1,333 dito is magnitude 2.0 pataas. 52 sa magnitude 4. Siyam sa magnitude 5 at isang magnitude 6.0. So mukhang matatapos po yung ating month of August. Mukhang aabot ng siguro sa mga 1,400 mahigit yung ating total na lindol. Dahil ilang araw na lang, mga 3 araw na lang, September na. So, estimate natin,
mga mahigit sa 1,400 po yung magiging total na lindol nito for the month of August. Yan. So, isa lamang yung naging magnitude 6.0 natin. At siyam na magnitude 5.0. So, marami-rami pa rin po yan, lalo na din sa bahagi po ng Sarangani, na kung saan mataas po yung clustered earthquake na halos mahigit sa 550 ang total na lindol. Kaya wag pa rin natin baliwalain yan mga folks. At narito naman natin 3-day to the weather forecast para sa araw ng Biyernes, August 28, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, August 28, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye nyo gusto malaman na hindi natin naisama ngayong weekend. Ngayong Biyernes sa ating report, asahan lang natin na patuloy tayong makakaranas ng maulang panahon bunsod po ng pag-iral na naman ng ating habagat na kasalukuyan kami ngayon na may moderate rain showers sa Caloocan. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading na ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at mag-iingat po ang mga lahat at happy weekend po sa ating lahat.